Muli po ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili po sa ating lahat mga kapatid. At salamat po muli sa Panginoong Diyos sa panibagong buhay at lakas na mayroon po tayo at sa tulong po at awa ng Diyos ay nakapagpapatuloy tayo sa ating mga paggawa. Ako po ay magbabahagi lang ng aking pong natutunan sa nakalipas po nating topic sa The Ministers and the Ministry noong November 9, sa tulong po at awa ng Diyos. Ang akin pong natutunan ay yung sa time ni Moises ay siya yung ministro o yung propeta. Sa panahon natin, yung mga nangyari sa kanila, yun naman ang nagsisilbi ngayon na pinaka halimbawa sa atin na mga dinatnan ng salita. Yun yung mga maling ginawa nila na dapat hindi natin magaya o masunod. At yung mga nagawa naman nila na mabuti, kagaya ng pagtatapat sa kanilang tungkulin, paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, yun naman yung mapulot natin mga kapatid. Kaya yung binabanggit ni Pablo sa unang Korinto 16:11 na may ganito tayong mababasa. Ang mga bagay na itong may pawang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Sa 11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya yun pong nangyari sa kanila ay maging halimbawa naman sa atin. Halimbawa, yung hindi pagpapasakop sa isang propeta o sa isang leader na kagaya ni Moises na sa kabila ng siya ay nagpakita na ng mga milagro at pagpapalaghan, pero meron pa rin lumaban sa kanya, dapat hindi natin na yung magkaya. Parang si Satanas, yung diwa, kahit siya nakikita niya na ang Diyos, lumaban pa rin siya. Kaya yung pagre-rebelde, diwa yun, galing kay Satanas. At merong mga tao na sumunod doon sa diwa na yun, na dala-dala. Kaya yung pagiging isang rebelde sa paglaban sa isang mangangaral na isinugo ng Diyos o isang prophet na isinugo ng Diyos, huwag nating matularan. Kasi ang hinahanap ng Diyos, yung mga bagay na nangyari na mabubuti. Eh sabi sa Ecclesiastes 3:15, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mga mangyayari pa ay nangyari na rin. At hinahanap muli ng Diyos ang nakaraan. Yun yung mga bagay na mabubuti na gustong makita rin ng Diyos sa mga lingkod niya sa salit-saling lahi, lalo na dito sa ating panahon. Kaya ang kasamaan, ano yan improving eh. Yung dating masamang espiritu, mas masama na ngayon. Kaya nga kung minsan kasama pa ng sugo yung nagiging kalaban eh. Yung iba ang luwa, kasama pa ng sugo. Pagaya nung nangyari sa panahon ni Moises, nagkaroon ng ibang diwa si Miriam sa Aaron kay Moises niya. Galit sa kanila ang Diyos eh. Nagkaroon ng ketong si Miriam. Kaya
Huwag nating magaya yung mga gano'ng kapwa, mga kapatid. Dapat tayo ay parating pasakop at sumamay sa ating pag-aakay, sumuporta sa lahat ng mabuting panunal. Sana loobin po ng Diyos na magawa po. At marami pa pong bagay na natutunan, kagaya po ng ah, naisulat na pati yung mangyayari sa hinaharap na paghuhukom na hindi na tayo kailangan pa na magsulat pa. At ang kailangan natin ngayon ay yung magtuturo, yung magpapaalaala, yung nandoon sa 1:14 at 26, datapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y akin. So, ang kailangan natin ngayon tagapagpaalaala sa pagturo. Kasi naituro na eh. Kaya yung naituro na, ituturo lang din natin. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin. So, yung pagganap, yung dapat na maituro sa ating mga kapwa-tao, ating mga kapatid, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Kaya, siyempre, hindi mo na maituturo yung wala ka. Hindi mo naman maitatawid yung hindi mo naiintindihan. Kasi sino magbibigay noong pagkaunawa o yung pagkaintindi sa salita namin? Siyempre, ang Diyos din. Kaya sabi doon sa 119:34 ng awit, bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking utos. Para mo masunod yung kautusan, dapat alam mo yung utos. At para mo naman malaman yung utos, binigyan ka ng unawa ng Diyos. Kaya kailangan natin ngayon yung pagkaunawa sa mga turo ng Diyos para natin matupad, mga kapatid. Hindi natin kailangan yung kagaya sa panahon ni Moises na mga propeta na kailangan pakitaan sa panaginip, yung mga gano'n, na tatandaan ko nga po, si Manayog na nagkulong ng 3 araw sa kwarto. Paglabas anghel niya siya. Siya na po yung tugod. Hindi natin kailangan yun. Meron pong magtuturo sa atin at magpapaalaala ng mga bagay na naituro na mga kapatid. Kaya may mga propeta na inutusan pero nagsitakbo pero hindi naman sila talaga mga propeta ng Diyos eh. Meron kasi pumasok kasi ng lihim. Mahirap maligtas. Ganun. Yung mga tumakbo o mga propeta na nagpapakunwaring propeta pero hindi naman mga inutusan ng Diyos. Pumasok lang ng lihim. Yun yung nandoon sa Galatia 4. At yaon ay dahil sa mga itunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tutigan ang aming kalayaan at taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ilagay nila sa pagkaayos. Kaya ingat tayo mga kapatid pagka may ganyan na ipinapasok ang kaaway ng mga
Hindi naman mga inutusan ng Diyos at nagpipresenta na sila'y maging leader. Sila yung manguna sa atin. Huwag tayong sasama sa mga ganyang mga tao. Salamat sa Diyos sa mga natututunan natin ng mga aral na tinuturo sa ating kaya. Kaya sa, sa akin pong naunawaan ngayong araw na ito, salamat po sa Diyos. At sana po sa mga darating pa, ito po ay aking pong magsagawa at sa tulong at awa ng Diyos, maging guide po sa aking mga paglilingkod at sa pagtupad ng aking. Salamat po.